Patuloy po tayong magpuri kay Yahweh.
pagsamba, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutuko. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Ibibigay ko ang Ehipto, Ethiopia, at Sheba bilang patubo sa iyo, upang ikaw ay makalayo. Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka, sapagkat mahalaga ka sa akin, mahal kita, kaya't parangalan kita. Huwag kang matakot, mahal kita, kaya't parangalan kita, huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran. At ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na kayo'y palayain. Sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. Kaya ninyong magbalik ang aking bayan mula sa malalayong dako. Mula sa lahat ng panig ng daigdig, silang aking bayan na aking nilayang upang ako'y bigyan ng karangalan. Sa awit ng pagpupuri, awitin natin ang wonderful words of life. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Muli dinako kami sa iyong bahay sa bahay. Maraming salamat, Panginoon, sa buong isang linggo na pinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalang amin natanggap at tatanggapin pa. Salamat, Panginoon, sa mga problemang nasolusyonan na siyang ipinaisip mo sa amin. Salamat po sa mga pagpapalak na amin matatanggap sa buong isang linggong darating. Lord, ikaw ang siyang laging manguna sa aming mga buhay at lagi mo po kami gawaran ng karunungang nagmumula sa iyo ang lagi mo igawat sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay nakakadalo sa iyong sambahan. Lord, ikaw ang siyang makita sa aming mga buhay sa pang-araw-araw naming buhay. Patawarin mo nga po kami sa mga kasalanang naisip na salita at nagawang hindi kalulugod sa iyong harapan. Ito pong aming dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
awit 29. Purihin niyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kalwalhatian. Purihin ang kanyang malwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Tinig ni Yahweh naririnig sa ibabaw ng dagat. Ang dakilang Diyos ay nagpapakidlat. Umaalingaw-ngaw at naririnig ng lahat. Tinig ni Yahweh makapangyarihan at punong-puno ng kadakilaan. Inyong ang utong siya dahil sa iyo sa tinig ni Yahweh, mawawasak ang mga iyon. Parang buyang pinalulog ka niya ang mga utong at nalaman. Parang buyang pinalulog niya ang utong. Dahil sa tinig ni Yahweh, biglat ay gumuguhit. Kapag siya'y nagsalita, isyerto'y nayayanig. Inuuga niya pati ang ilang ng Kades. Sa tinig ni Yahweh, mga usay napapaanak at nakakalbo pati ang mga gubat. Lahat ng nasa templo'y sumisigaw. Ang Diyos ay papurihan. Si Yahweh nakahari sa mga kalaliman. Nakaupo sa trono, pinahari kay naman. Si Yahweh nagbibigay lakas sa kanyang bayan. At pinapaalala ng payapang buhay. Ngayon po ay maririnig natin ang awit ng mga bata. Hallelujah.
Tinatawagan po. Ate Seng. Ay, manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito na naririto po ang mga munting batang ito na nag-aalay sa inyo ng kanilang mga talento. Nawa o Diyos, ikaw po ang magpalat, mag-ingat sa kanilang pag-aaral. Bigyan mo po ng katalinuhan na magmumula sa iyo. At tinatan mo po ang buong maghapon nila sa kanilang paglalaro. At salamat po sa mga magulang na nagdadala sa kanila dito upang makapagilig at makapag-aral ng alay, ng nararapat na para sa kanilang malaman na tungkol sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay nila. In Jesus' name, Amen. Good morning po sa ating lahat. Morning. Papribati nga po yung katabi mo, ang ganda mo, ang gwapo mo. Ay. Ayan. Para po sa ating mga celebrant itong parating na linggo po, happy birthday kay Ate Marica Reyes, January 13. Kay Kuya Paulo Santos, January 15, at kay Kuya Larry Madridea, January 14. Sige po, nandiyan po ba sila? Yan po si Kuya Larry? Ala, si Ate Maricar lang po yung nakita ko nandyan. Sige, Ate Maricar, pag-pray ka ni Pastor mamaya. Yan, sa ating pong worship steward for the next week po, dahil paalis na naman po ang ating kapatid, siya po ang ating gagawing liturgist. Si kapatid na Daniel Reyes Jr., candle offering po is si Aina Santa Ines at kapatid na Marica Reyes. Flower offering po natin ay si Marica Reyes po at si Kuya Paulo Santos. For the offering, dedication of offering po, si kapatid na Joshua and Yasmin de Guzman for the offering basket. Building fund, Leslie Mercado. At sa tithes po natin ay si Kuya Teo Joe Prenego po. So, ito lang po yung mga announcement. At i-announce ko na lang din po yung sa gawain ng Maya. Since minsan lang po tayo maggawain sa loob ng isang taon yata, atin pong atinan nito, meron na po mga nagpalistang ilan sa atin kung sino po yung mga sasama. May sasakyan na po kahit hindi po alam ng driver at siya yung magdadrive. Yes, ikaw yun. Ayan, sa darating po na December 19, 2025, sa ganap na 1:30 daw po ito na palitan ng oras. So, sa Seed of Faith United Methodist Church, ang title po ng ating gawain ay Do It Again. Remember therefore from where you have fallen, repent and do the works you did at first. Revelation 2 verse 5. So, atinan po natin ito. May sasakyan po tayo. Maghanda lang po tayo ng pang-register natin na 150. Tapos yung pocket money nyo po, siyempre, mayak tayo. Hindi tayo magpapatalo sa youth. Kailangan kumakain din tayo sa McDo, sa AFC, sa Jollibee. Diba? Ayan. Yung sasakyan po ay sagot na po ng pondo natin, Ate Aina, diba? Yan. So, ang iintindihin nyo na lang po, registration nyo na 150 per head. Na hindi po natin alam kung hanggang anong oras to, kaya ibili nyo na po yung mga anak-anak nyo. Yan po pinapaalala ko po. Next week na po ito, January 19, 2025. Yan. Okay, ulitin ko po yung MIS po natin. Asa si Ate Rodge? Ate Rodge, yan. Bahala ka, sige. Sinasabi ko sa iyo, may babalik pag ako nawala. Yan. Yung MIS po natin, ito po ay yung membership form po natin. Ito po ay hindi lang po district, kundi ito po ay nationwide na. No, kahit po kayo ay mapunta ng Davao, kayo pala sa Ate Rodge, yan, kapapasok pala. Kahit po kayo mapunta na ng Davao, mapunta kayo ng Baguio area, kayo po ay
reach na doon sa tinasabi po natin membership of the UMC. No po, kaya kailangan po uli po. Yung hindi pa nakakapag-submit, mag-submit na po kayo. No. Dito po naka-base yung aming po performance bilang admin dahil dapat po December pa to. At then, at the same time, hindi po magagawa ang statistics natin pag wala po kayo doon sa MIS. No, doon sa membership information. Kaya kailangan nyo po yun. Kahit po kayo napakatagal na, ay kailangan nyo po doon magpalista o magbigay ng inyong data. Okay? Pag-play po natin yung pong may birthday. Yan, bago po tayo dumako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Kasama po yung may birthday. Asa sa ating Maricar. Yan, baka biglang nawala. Okay, kung wala po, sige po, tayo po ay manalangin para sa kanila. Panginoon, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umaga ito. Salamat, Panginoon, sa buhay ng Kuya Larry, sa buhay, Panginoon, ng Kuya Paulo Ogad. Maging o Diyos sa buhay ng ating Maricar. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa ang biyaya, ang pagpapala, ang kagalakan ng katuwaan. Lalo higit sa kanilang mga kahilingan, sa kanilang mga puso. Ito nawa, Panginoon, ay patuloy na may pagkaloob nyo sa kanilang mga buhay. At lalo higit, patuloy nila madama ang dakilang pag-ibig, ang dakilang pagmamahal. Sa iyo namin, Panginoon, ipinagkakatiwala, itinatagubilin ang buhay at ang pamilya ng iyong manang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay magsitindig mula po sa aklat ng San Lucas. Chapter 3, beginning verse 15 and 17, to the chapter verse 21 and 22. Luke chapter 3, beginning verse 15 to 17, and then 21 to 22. Nang marinig ng mga tao ang pangangaral ni Juan, inisip nila na baka si Juan na ang Kristo na hinihintay nila. Pero sinabi ni Juan sa kanila, binabautismohan kayo sa tubig, ngunit may isang darating na makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Binabautismohan niya ako sa banal na Espiritu at sa apoy. Verse 17, tulad siya ng isang taong daladala ang kanyang gamit upang iwalay ang ipa at ang ipa sa butil ng trigo. Ilalagay niya ang mga trigo sa bodega at ang ipa naman ay susunugin niya sa apoy na hindi namamatay magpakailanman. Verse 21, isang araw pagkatapos mabautismohan ni Juan ang mga tao, nagpabautismo rin si Jesus. At nang manalangin si Jesus, ay bumukas ang langit. At bumaba sa kanya ang banal na Espiritu sa anyo ng isang kalapati, at may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulutan. Ang Diyos po ang magpala sa pagbabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Sama-samang paghahandog ng ating ikapo
sama-samang paghahandog ng ating mga pangako para sa ating iglesia at yung pagsama-samang paghahandog o pagkakalupok ng ating mga tinatangkilik para sa ating Panginoon. Ano po ba? Nagsawa po ba tayo kumanta o nalamigan kayo kanina? Nung kayo naligo? No. Ulitin po natin. Lubos ang nagalangan ng bawat isa sa patuloy na pagpupuri at pagkakataon sa ating Diyos. Lubos ang nagalangan ko, ikaw ang nanay ko, at kahit mayaman ka, mayaman na rin ako. At kahit mayaman ka, mayaman na rin ako. Pakishare ang blessing! Ibigay mo natin ang pagkakama sa mga kapatid! Ibos na po natin! Ibos mo! Ibos ang ibos mo! Ibos mo! Sa pamilya mo! Ibigay mo natin! Para po sa ating mga kapatid na maghahandog ito para sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Tayo tumayo at tayo ay manalangin. Aming Diyos, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa bawat biyaya at pagpapala na aming tinanggap sa buong linggo ng aming mga buhay. Ikaw na aming Diyos ang nagkalunong ang pagpapalang ito upang ikay aming sambahin, papurihan, lawalatiin at bigyan ng tunay na kagalakan at karangalan sa aming mga puso. Panginoon,
Salamat mula sa aming mga offering, mula sa aming mga tithes, at mula, Panginoon, sa aming building fund na aming pinapangarap. Katulad po ng iyong sinabi sa aming mga buhay, ang patuloy na nagkakaloob at patuloy na nagbubukas ng palad sa bawat gawain, sa bawat pagkakaloob, sa bawat paghahandog na may kagalaan. Ang iyong pangako, siksik, liglig at umaapaw, walang kalalagyan ng aming mararanasan. Sa aming mga kapatid na dumarating sa panahon ng kanilang kalalagayan na hindi makapaghandog dahil sa kawalan ng kabuhayan, Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na magpala at mag-ingat sa kanila at magkaloob ng nanganasa ng kanilang mga puso. Ito'y aming panalangin na may pagpapasalamat at tuloy na may pagpupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Bush Choir. Morning po sa ating lahat. Morning! Yan. Pakitapik nyo nga po yung katabi nyo at kamustahin nyo naman. Sabi ko, tapik, hindi kuroten. Talaga itong mga kabataan na ito. Yan. Okay. Sa linggo pong ito, ano yan? Parang gusto namin. Yun, may Bluetooth. Si ate, ano yata, may Bluetooth eh. Si ate... Okay. Sa linggo pong ito, ang laman po ng ating lectionary ay nagmula po sa aklat ng Lucas at doon po sa Ephesians po ay nagmula naman po sa aklat ng mga gawa. O, ano po? Tama. Gawa. Ito po. Kung papasinin po natin, kamusta na po ba? Sino na po nakaranas ng kapuspusan ng Espiritu ng Diyos? Ay, nakakalungkot naman. No? Hindi niyo pa po na-experience ang maibaptize of the Holy Spirit? Wala pa po naka-experience sa inyo? Alam niyo po, nung tayo binautismuhan, isa lang po yun sa tinanggap natin. Pero, meron pa po tayong dapat matanggap na ikaw ay mabaptize ng banal na Espiritu. Alam niyo po kung bakit importante yung pagtanggap natin ng banal na Espiritu? Oo, nung nagpabautismo ka, sinabi natin, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. But ang nangyayari, tignan po natin yung reality. Nagkaroon po ba ng tunay na changes yung buhay natin? Pwedeng oo, pwedeng hinabol. Nung kayo ay nasa isang ilog, pumunta kayo doon sa lawa, di ba kung ito'y hulo, pumunta kayo ng lawasan, hinanap niya ni Dorcas yung kanyang inilubog at sinalok ulit. Kaya ano po nangyari nung literal na buhay natin? Kahit tayo ay bautismo na sa tubig, iyon at iyon pa rin. Magagalitin, nakakapagsinungaling, ano ba? Nakakapangupit pa rin, no? Tamad pa rin. Di ba? Mga litisyo pa rin. No? Alam niyo po ba yung litisyo at litisyo? Laging late. No? Mga laging late. Yun yung sinabi natin, ako ay nagpabautismo sa tubig kasi gusto ko alisin yung mga masasama kong ugali. Pero, sa reality, paulit-ulit, bumabalik. Bakit? Kasi nga, wala pa yung kapuspusan ng Espiritu ng Panginoon. Bakit? Alam ko may nagkukonvict sa inyo. May nagsasabi sa inyo, o anak, gumaya ka na, tanghali na. Lord, saglit. 5 minuto pa. Sinasabi sa inyo ng banal na Espiritu, o anak, may gagawin ka sa church. Lord, kaya na nila yun. Pero ang banal na Espiritu kailanman ay hindi nagkulang ng paalala sa atin. Pag tayo gumagawa ng isang bagay na mali, siya yung burden natin. Bakit tayo bigat na bigat? Naalala ko yung may conversation namin kahapon sa gawain ng kalalaki. Sabi niya, Pastor, yung isang kapatid natin, sabi niya, Pastor,
Alam mo, ito yung napakagandang dapat marinig ng kapatiran. Yung gift of the Holy Spirit, hindi mo siya lahat ay meron. Kaya nga yung sinasabi na iba, bakit yung ibang denomination nag-speaking in tongues daw sila? Hello? Meron po ba dito na may gift na ganon? Wala naman. Wala pa. Yung mga nag-CI, hindi na kayo nakaranas ng ganon? Hindi. No. Pero ang tanong, saan natin madalas nararanasan o na-experience yung tinatawag na kapuspusan ng Espiritu ng Diyos? Pagka may mga revival, pag may mga evangelism, crusade, pagka may mga seminars, tayo bilang Kristiyano o tayo bilang Metodista, hindi tayo maganon ka-aware sa sinasabi nilang speaking in tongues. Pero, may mga Metodista na rin nag-speak in tongues sila. Kasi ang factual nila, gift nila to eh. The speaking, sabi nila doon, as interpretation nila, the speaking in tongues is a one of the prayer o battle prayer as a believers kay Satan. Yun yung panalangin mo na hindi daw naiintindihan ng kaaway. Sabi nila. Pero tandaan po natin mga kapatid, ligo tayo konti. Ang banal na Espiritu, meron ka niya sa sarili mo, pero hindi mo ginagamit. May kanya-kanya tayong gift sa Lord. Kaya sabi ng Lord, gift of the Holy Spirit. Meron sa inyo na merong gift of healing. Pag nagpe-pray, yung kanyang ipinapanalangin gumagaling. Meron sa inyo nagbibigay siya ng gift of prosperity doon sa mga tao. Pag hinawakan o pinalalangin yung tao to, nagkakaroon na siya ng pagpapala. Meron sa inyo nagmerong gift of comforting. Pag ipinapanalangin niya, kahit gaano kabigat, yung kanyang dala-dala sa puso, siya ay nagkakaroon ng kapatagan at kapayapaan. Pero ang tanong, what is the role of the Holy Spirit in your heart and in your mind? Si Holy Spirit po ba nasa lang sa buhay natin? Okay, nasa isip natin may tinanggap ko ang banal na Espiritu. Sa puso ko, tinanggap ko yung banal na Espiritu. Ngayon, ano yung function niya? Sa'yo. Yung binanggit ko kanina, kaya hindi siya nagpa-function kasi nga, hindi mo pa siya na-experience. Kasi, totoo lang, hindi ko alam, sabi ko kanina, hindi ko alam kung nalamigan ba kayo sa pagpapaligo nyo. Para bang, ngayon, para bang pakiramdam ko sa Lord, pakiramdam ko sa congregation, latang-lata. Walang energy. Diba? Yung nagpakanta, deep my love, deep my love. Tapos kung yan, deep my love, deep my love. Sabi ko sa kanila, nag-remind pa ako, hoy, mag-ano kayo ibigay niyo ito ang effort nyo. Bakit? Mga kapatid, ang battle po natin, hindi tao, kundi Espiritu na patuloy na sumasansala sa katawan o sa buhay ng isang tao. Amen? Kaya sa atin, sabi nga ng Lord, sa buhay natin, balikan ko muna po yung sinabi noong ating midweek. Ang sabi doon is receiving the Holy Spirit.
Sabi doon, paano ko tinanggap, kung paano siya naghahari, nangunguna sa akin. Kasi akala po natin, sapat na nung tayo ay nabautismuhan. Nung tayo ay nakakilala kay Jesus. Pero may isang espiritu pa po pala na dapat nating maranasan. At ito, yung tinatawag na baptism of the Holy Spirit. Hello? May baptism of the Holy Spirit pala? Ibig sabihin, pag ikaw ay puspos ng Espiritu, ito yung nagbabago ng lahat ng personalidad mo at ng buong pagkatao mo. Siya yung lagi nagre-remind sa'yo, anak, huwag mong gawin yan. Pero minsan, hindi natin pinapansin. Kaya nga, sabi doon sa San Lucas, akala ng mga tao, si Juan na yung Kristo. Sabi niya, hindi ako yung Kristo. May darating pa. Na yung trigo ay pag-ihiwalay niya yung ipa at yung bunga. Mga kapatid, hindi ko tayo ay anyong tupa, ay masasabi na po natin na talagang tayo mga tupa. Hindi ko mo sinasabi natin, Pastor, sobra kang magsalita, ako ay isang tupa ng Diyos. Okay, fine, sabi mo eh. Pero ang tanong, kamusta po yung lifestyle nyo sa buong buhay ninyo? Kamusta po yung buhay na meron kayo sa araw-araw? Gawain po ba ng tupa na kayo ay mabait? Gawain po ba ng tupa na kayo ay sumusunod? Diba? Sabi nga doon sa discussion namin kamon, Pastor, paano ako magpapatawad doon sa isang taong kaya na, for example, pumatay sa isang pamilya ko? Sabi ko, hindi mo problema yun. Problema ng Diyos yung kailangan mong gawin, magpatawad ka kasi Kristiyano ka. Uulit-ulitin ko po sa inyo. Nung ako po ay namura ng isang miyembro sa iglesia, tinanggap ko po yun ng buong buo. Never po akong naghinanakit sa kanya. Katwiran ko, hanggang doon lang yung abot ng kanyang kaisipan. Pero alam niyo kung sino galit na galit sa akin, dahil sa palagagalit sa akin? Yung ibang miyembro. Pastor, bakit pumapayag ka? Minura ka noon. Pastor, bakit pumapayag ka na? Pinupuntahan mo pa yung bahay na yun. Sabi ko, ako po yung pastor. Katungkulan ko na ipaunawa sa kanya na kahit na ako pinagsalitaan ng pangit ng mga bagay, kailangan ko pa rin siyang puntahan. Kasi mahal siya ng Diyos. Sagot ko sa matanda na miyembro, mali na ninanayaw na rin sa church. Ako, kes ang ulo mo, bahala ka. Uulitin nila yan. Mumurahin ka ulit niya. Sabi ko, okay lang. Gagawin ko na lang po siya isang pinakamagandang music sa tenga ko. Kahit na namura ko. Sabi pa niya, basta yung tao na pakikaw, nandiyan dyan yung Pastor Ted na yan, hindi yan ako magsisimba. Sabi ko, okay lang po. Biruin nyo na, almost 3 months to 4 months yata. Pag every Saturday ng umaga, talagang ginawa ko siyang covenant kay Lord. Pinupunta ko siya sa bahay nila. Pag pumunta ako sa bahay nila, alam niyo kung nung hindi lamang po mga inaabot ko, talagang napapahiya ako. Bakit? Kung ba naman bagsak ka na lagi ng kaldero? Bumabagsak yung kaldero, bumabagsak kayo yung mga takip ng yung mga palanggana sa ano. Tapos pagdadasal pa mo, gaganyanan ka.
Sabi ko kasama sa akin, Pastor, pasensyahan mo na ang kuya. Kasi kung okay lang po, huwag kayo mamamaglara sa akin. After 3 months, after 4 months, sumiba, bumalik sa church. Nandun siya sa party ng banda seminar natin sa gawin ni Kuya Mark na yun. Nasa bandang dulo. Nagsisiba na ganyan. Nakatingin sa pader, nakatingin sa bintana. Pag ako may sinasabi ko, amen mo ba? Sabi niya, sabi ko, ano ba ito? Alala ba ako gano'n mabuti dito sa tao na to? Hindi ko siya pinansin. Pero after po nun, kinamusta po siya. Kuya, kamusta ka na? Yung pala, hindi lang niya maamin sa sarili niya na okay na siya. Pero mas pinatatatag siya ng isip o ng emosyon niya na galit siya sa akin. Pero ko yan, mapatawad ka. Una-una, wala akong ginawa kasalanan sa iyo. Ikaw ang may ginawa sa akin. As a church kami, umiyak. Sabi niya, Pastor, sorry. Okay lang po yun. Buhat nga ako nung pinagsalitaan mo ko ng pangit. Tinanggap ko na ikaw'y mapatawad. Bakit ko kaya nagawa yun? Kasi alam ko, may espiritu ako ng pagmamahal. Hindi ko po sinataas ang sarili ko. Pero gusto ko na-experience nyo na kahit anumang battle o sitwasyon ang dumating sa inyo, kailangan pa rin panagin ang espiritu ng pagmamahal sa puso ninyo. Amen? Kaya sabi ng Lord sa atin, what's the role of the Holy Spirit? Ano ginagawa ng Espiritu sa inyo? Kung hindi kayo kayang kontrolin, hindi kayo kayang i-guide. Lahat tayo na narito. Ilan na lang ang hindi nawa-water baptize sa atin. Pero sabi nga ng Lord, sabi sa akin nga sa atin sa umagang ito, tandaan po natin. Sabi niya doon, una, yan. Sabi doon is, preparing the way of the Lord. Inihanda ng Diyos sa iyo at sa akin o sa ating lahat yung daan para sa tutunguhan natin o patutunguhan natin para sa Panginoon. Sino gusto masayang yung inihanda ng Lord sa Kanya? Wala. Gusto nyo lahat o gusto natin lahat yung inihanda sa atin ng magandang tahanan, yung promises ng Lord sa atin, yung buhay na walang hanggan, yung pagmamahal sa puso natin na inihanda ng Lord sa atin ay maranasan natin sa araw-araw. Mga kapatid, hindi po tao ang kalaban natin, kundi espiritong gumagapit o umaalipin dun sa mga tao na nasa Kanya. Bakit? Kasi nga, hindi pa niya nararanasan ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya kung kayo may kagalit kayo, huwag kayo dun sa tao magalit. Ipag-pray nyo yung tao na yun, Lord, baguhin mo yung isip ng tao na yun. Tanggalin mo yung espiritu ng pagiging masamang ugali. Tanggalin mo yung espiritu na lagi siyang galit. Amen. Kaya yung mga taong may mga inaalagaan na mga may mahal sa buhay na minsan kakakulit, i-rescue lang siya. Pag-pray niyo lang siya. Naalala ko po ng bata si Kuya at si Bunso Pag si Bunso po dahil nga medyo may pagka-hyper yung aming Bunso. Pag siya'y nagiging hyper na, the age of 6 to 7, minsan makita mo, bigla na lang magwawala yan Pipigilin ng kuya. Kasi ang role po namin sa bahay, eto, bawal awayin ng kuya ang bunso
Dahil pag inaway ni kuya ang bunso, may palok. Bawal awayin ni bunso si kuya, dahil pag inaway ni bunso si kuya, para silang may palok. Kasalanan ng isa, kasalanan ng isa. Kasalanan nila pareho. Kaya hindi po sila lumaki talaga ng nag-aaway. Pero, nag-aasaran sila. Hindi ko nawawala sa mga kapatid yun. Pero nag-aasaran lang. Pero pag si bunso po ay nagwawala na, miyak na, sasabihin ni Kuya kay Jasen, tumigil ka, inaalihan ka na naman ng Espiritu. Sasabihin nung aming ko, sinasaniban ka naman, tumigil ka! Mama, kita mo, mamaya-maya po, nakatigil niya sa ito. Okay yan. Diba? Kasi yun yung sinasabi ng Lord. You casting out the demons. Amen. Kaya pag mayroon nagwawala sa bahay nyo, you casting out. Iparinig nyo sa kanya. Si Bunso, ilang beses ikinas out ni Kuya si Bunso. Pag nagwawala. Kasi nga, Bunso, akala niya lahat pwede sa kanya. Pero pag sinabi niya, tumigil ka. Tignan yun. Kaya tignan niyo po, kahit po sila yung ganyan nakalalaki, hindi pa po namin nakita na nag-abot yung kanilang mga kamay sa kanilang mga mukha o sa kanilang katawan. Pero yung asara naging natural sa kanila. Pero ang sinasabi ng Lord, you casting out all the words of the demons doon sa tao na yun. Pagka mo na doon, koko galit kay Ate Lalim, hindi ako Ate Lalim na magagalit. Doon sa Espiritu, umaalipin Ate Lalim. Diba? Kasi yun yung sinasabi ng Lord. Sabi ng Lord is preparing the way to the Lord, or preparing way for God. Inihanda tayo ng Lord ng daan para kung saan tayo tutungo, saan tayo pupunta. At doon sa mga daan na yun, hindi po madali ang daan ating tinatahak sa araw-araw. Amen. Kasi marami pong balakid dyan. At ano pa sinasabi ng Lord sa atin? Kaya nung time na nagpabaptize o nagbabaptize si Juan Bautista, ang sabi ni Jesus noon kay Juan, bautismuhan mo ako. Pero ang sabi ni Juan, hindi po ako dapat na magbabautismo sa iyo. Ikaw ang dapat magbautismo sa akin. Pero ang quotation ng Lord sa kanya, hindi mangyayari ang nakasaad sa banal na kasulatan kung hindi susunod si Juan sa kanya. Kaya nung binautismohan si Jesus, sabi niya, may bumaba ang banal na Espiritu at siya ay napuspos. Ang totoo nung binautismohan tayo, puspos na tayo nun eh. Kaya lang ang nangyari po, naging paspas eh. Paspas sa trabaho, paspas sa pag-iisip. Naiba po yung way. Kaya mga magulang na tandaan po natin lagi yung sinasabi ng Lord sa atin. Sabi ng Lord, ang bawat isa sa atin ay inanoint na. From the Luke chapter 3, beginning verse 22, sabi doon, your empowerment or empowering the Holy Spirit. Hindi lamang po natin siya nagagamit. Pero ang sabi ng Lord, from time to time ng buhay natin, nung tinanggap natin si Jesus, yung kailangan natin i-cultivate, kailangan natin i-practice yung talent o yung gift ng Lord, ng Holy Spirit sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaysa mag-focus po tayo sa maraming bagay. Sabi nga nung isang kausap ko, sabi niya, Pastor, kasi pastor ka, iba kami, miyembro kami. Hindi. Wala po sa patagalan. Kahit pa sabihin, bago kayo,
Pero kung yung banal na Espiritu ay nararanasan nyo sa buhay ninyo, tandaan nyo, magmamanifest at magmanifest ang kapangyarihan ng Diyos sa araw-araw. Ano pa po yung dahilan kung bakit na-create yung kantang Come Holy Spirit, I need you? Diba? Kasi gusto nila mapuspos na Espiritu ang bawat isa. Magulang kapatid, sa umagang ito, masigit natin maintindihan at masigit natin mararanasan ang kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. You search your heart. Nakapagpatawad ka na ba? Nakapagpatawad ka na ba? Madaling sabihin ang salitang, Pastor, matagal na ako nagpatawad. Uulitin ko. Nakapagpatawad ka na ba? Pangalawa, yung humility of God. Yung sinasabi natin pagpapakumbaba, meron ka na ba? Ay kung pa rin yung dati, mataas, mayabang, matapopre, piling magaling, piling mahusay. Ikaw pa rin yan. Kung ikaw pa rin yan sa binabanggit ko ngayon, kapatid, hindi ka patuloy na nagpapatawad. Hindi ko lumaki tayo sa pagiging Iglesia Metodista. Yung sinasabi natin ng Lord sa buhay natin, gamitin mo yung sinasabi ng Diyos sa iyo. Iniligtas ka niya minsan. Ililigtas ka niya palagi. Minahal ka niya minsan. Minamahal ka niya araw-araw. Pero lagi po natin tandaan, asin po natin sa buhay natin yung barrier. Kaya hindi yung makapasok na makuha sa Holy Spirit sa buhay. Alam niyo kung bakit? Ang dami niya sinusukutan. Minsan natatrap na siya. Hindi na siya makakilos. Bakit? Trap eh. Kayo pa ba o tayo pa ba yung klase ng tao na pag galit-galit, pag inis-inis, tayo pa ba yun? O tayo pa ba yung klase ng tao na yung sabi nga, yung fried chicken, iniluluto yung sa kawali, hindi nilalagay sa puso. Sabihin natin sa sarili natin, Lord, Pastor, ito na lang ako meron. Ito na lang ang meron ako, yung pride. Alam niyo po mga kapatid, kung magbibilangan tayo ng personalidad, hindi ko kayang bilangin kung ilang beses ako, sabi ko sa inyo, kung paano ko lumaki, kinalala na ang magulang ko na ako ay isang mabait daw, na anak. Pero hindi nagpapaapi. Dumating pa sa time, sabi ko sa inyo, dumating pa sa time, nabalabag nga ako ng pitching ng tito ko eh. Kasi sinagot-sagot ko siya. Ganun ako katapang, ganun ako ka-hours na tao. Pero nung nakita kong lahat yun, nung nakilala ko si Jesus, sabi ko, Lord, pwede mo na akong kunin anytime. Masarap maglingkod. Amen. Masarap kilalanin yung Diyos na tinanggap nyo. Na
tinanggap ko. Tinanggap natin. Pero kung ang nag-aari, inis, galit, sama ng loob, mga kapatid, baka mabuhay ka o mamatay ka. Yan yung dala-dala mo sa buhay mo. Tapos sasabihin ng pastor sa pakigay na matay, ito pong kapatid na to, na si Petra, isang dakilang tagapaglingkod ng Diyos. Yung pala, nung habang nabubuhay, galit na galit sa asawa, galit na galit sa kapitbahay. Hindi pala siya namatay sa sakit, kundi namatay pala siya sa konsumisyon. Diba? Tapos sasabihin ng pastor, nangyari sinungaling pa yung pastor. Kasi akala may assurance yung tao. Nung nakita si pastor at saka si Petra, nung kasabilang buhay, sasabihin ni pastor, bakit nandito ka sa impyerno? Sasabihin ni Petra, pastor, mali po yung sinermon nung patay ako eh. Tapos magtatanong si Petra, pastor, bakit ka rin nasa impyerno? Kasi mali din pala yung assurance ko sa iyo, kaya napunta ako na impyerno. Pero ang tunay na magbibigay ng assure, kung totoo, tunay, genuine, clear, na ikaw ay tunay na Kristiyano, ikaw personally sa puso mo. Bayaan mo na kumilos ang banal na Espiritu sa buhay mo. Amen. Pwede po ba tawagin ang team? Yung mga hindi bata, yung medyo may edad. Yeah. Po. Ito pong awit na to, dito po natin gabihin yung presensya ng Diyos. Kung naalala niyo po nung ginawa natin noong last December 31. Ewan ko kung naalala niyo pa. Gawin po natin ito muli. Kasi alam niyo po sa totoo lang, kanina, may burden eh. Sabi ko, Lord, ano ba kailangan? Alam ko mababait na kayo. Pero mas dapat na maging mas mabait pa kayo. O mabait pa rin po tayo. Awitin po natin yung pusong dalisay sa buhay po natin. Then after po nun, at the end of the songs, yung katapatan na ikaw ay iniligtas ng Diyos. Katapatan na ikaw ay minahal ng Diyos. Katapatan na ikaw ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos. Ngayon po, huwag niyo pong pasinin yung katabi niyo. Huwag niyo muna isipin na may katabi kayo. Andyan yung katabi niyo, hindi yan mawawala. Andyan yung asawa mo, hindi yan mawawala. Pero ang isipin niyo, sa buhay niyo ito, ay po natin tumayo. Sabihin natin sa Lord, Lord, ano yung tunay na layunin ng banal na Espiritu sa buhay ko? Paano ko mararanasan ang tunay na Espiritu na mapagmahal, mapagtatawad, Espiritu ng Diyos na patuloy na umuunawa, na naghahanda ng bagay na aking pinagdaraanan sa aking buhay. Mga kapatid, katulad po ng ating mga awitin. Awitin po natin ito na awit na may paghahanda sa ating puso. Magpasiyasa tayo, magpadalisay tayo sa Panginoon na wala tayong magagawa. At tulad po ng lagi ninyo naririnig, andirito ka na,
aming lingkod. Andito ka na. Totohanin mo na ikay maging tunay na anak ng Diyos. Ako ay naiparanas ng Diyos sa iyo. Ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang dakilang pagmamahal. Yes, O God. Yes, Lord of God. Hallelujah.
Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat, O Diyos, sa iyong pagmamahal. Mula sa iglesia ng tinawag, Panginoon, ibinadalangin namin patuloy na ang banal na Espiritu ang patuloy na lumubo, gumalaw, tunay na kumilos at nangyari sa bawat puso, sa bawat buhay, na mula sa aming mga bata, mula sa aming mga kabataan, mula sa aming mga batang nagulang, sa babae na nagkakalakihan. And tunay na Diyos, to receive by the power of the Holy Spirit of God, to receive by the power of the Holy Spirit. Lord, patuloy na pustusin ko ng iyong pagpapala, patuloy na pustusin ko ng iyong biyaya, patuloy na pustusin ko ng tunay na kagalakan, kapalatagan, ng tunay na kalakasan, tunay na kalusugan, at tunay na kagalingan, ang buhay ng bawat isa, at tunay na mananawa sa ating mga buhay, ang iyong pagpapala, ang iyong biyaya, ang tunay na kagalakan, at ang tunay na katuwaan, na walang ibang Diyos na patuloy na naghahanda ng aming daan, ng landas na patuloy namin kalakaran. Kung hindi si Jesus na patuloy na nagbibigay ng tunay na kapuspusan, ng Espiritu ng tunay na may kapanatagan, Espiritu na patuloy na pagmamahal, Espiritu na patuloy na pagpapatawad, pag-unawa, at Espiritu na patuloy na laging kumikilos, gumagalaw sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sapagkat ikaw yung Diyos na patuloy na kumikilos sa aming iglesia ito. Yung katapatan mo, Panginoon, sa lahat ng minimiti ng aming mga puso, yung tunay na katapatan na may pagkakaisa ang aming pamilya, yung tunay na may katapatan na sa loob ng aming tahanan, kami yung magiging mabuting halimbawa sa mas maraming mga tao. Yung katapatan na patuloy na lagi sumisibol ang tunay na biyaya o pagpapala sa araw-araw ng aming mga buhay. At yung katapatan mo, Panginoon, na hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami mababayaan sa anumang laban na patuloy naming tinatahan. Karamdaman man ito, problema man ito, Diyos, marami kang ginawang himala. Dahil sa pagtanggap nila ng tunay na Espiritu ng iyong kapangyarihan, ang bulag ay nakakita. Ang mga may manas ay patuloy na gumaling. Ang patuloy na lumpo ay nakalakad. Ang mga may bukol sa katawan ay patuloy na mahulilot ang lahat ng bukol sa kanilang katawan, at ito'y binigyan ko ng kagalingan. Panginoon, ang iyong pangako, kung kami ay patuloy na mabababad sa banal na Espiritu, mararanasan ka namin sa araw-araw. Walang imposible. Kahit nga yung 12 taon na patuloy na dumaranas, na katulad ng sinabi mo, babaeng nakakasang, dahil sa kanilang pananampalataya at kapuspusan ng Espiritu o Diyos, ay gumaling. Maging yung mga mahihina, yung kanilang pulmon, yung kanilang baga, dahil sa pag-ubo, sa mga sipon, sa mga lagnat o trangkaso na patuloy namin nararanasan
imposible. Sapagkat lahat ay posible. Sapagkat ang Diyos na aming tinanggap, at tulad po na lagi namin sinasabi, tapat ang aming tinanggap na Panginoon. Tapat yung Diyos na aming nararanasan. Tapat yung Diyos sa lahat ng kanyang pangako. Kaya ang lahat ng aming mga mahal sa buhay sa iglesia ito na patuloy na dumaranas sa iba't ibang klase ng sitwasyon na kanilang buhay ay patuloy na magkakaroon ng kagalingan. Magkakaroon ng tunay na kalakasan at magkakaroon ng tunay na lalim at kapuspusan ng pananampalataya. Salamat sa iyong katapatan, sa iyong mga pangako, sa iyong pag-ibig na binigay sa buhay ng bawat isa. For the last songs, awitin po natin yung katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Tunay nakita ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, walang hintay. Sige, lagyan katapatan mo, Diyos. Tunay at dakila ang pag-ibig
pag-ibig. Salamat, O Diyos, sa iyong pagmamahal. Salamat sa dakilang katotohanan ng Iglesia ng Inaon mula sa araw ito ay patuloy ng pagpapalain. Patuloy ng lahat ng aming panalangin sa aming mga pamilyang may karamdaman ay mabibigyan ng tunay na kalakasan, tunay na kagalitan dahil sa iyong kalooban. At maging, O Diyos, sa lahat ng aming pangangailangan material o financial, kasama na ang mga pag-iingat sa bawat negosyo, sa bawat nagtatrabaho, ay makakaranas ng tunay na kalakasan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat, O Diyos, sa iyong pagmamahal. May aming panalangin na may pagtanggap, pagkilala, pananampalataya, at kabusbusan ng Santong Espiritu sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Mula ngayon at magpakailan-kailan naman. Amen. Awitin po natin ang doxology. Kalusugan, at maging ang kagalingan, ang kasaganaan, at ang tunay na biyaya at kapapala ng Diyos ay patuloy na maghari sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Kalakip ang pamilya at ang tahanan na may pagmamahal at pag-unawaan. Nilalagigit ang pagpapatawad sa mga lahat na nakasala o nakulang sa ating mga buhay. Tanggapin natin ang pag-ibig naman ng Anak at ang Banal na Espiritu na siyang kumakasi sa ating mga puso at sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen.